Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hiling ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis ang paglaganap sa salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang Panginoon nga tagapagligtas, nga walang iba kundi si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Yun lang po ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe lang, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, narito po kami, Ama. Kami po'y lumalapit sa iyo para kami ay mag-aaral sa iyong salita. Panginoon, buksan mo ang mga kaisipan ng tagapakinig at buksan mo ang kanilang puso na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral sa Isayas, Kapitulo 45, versikulo 20 hanggang 24. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Sinabi ni Yahweh, halikayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 20. Humarap sa paglilitis ng Panginoon. Lilitisin ng Diyos. Yan. Ang sinasabi, mga idolong kahoy, pinapapasan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 20. Haharap sa paglilitis ng Diyos. 21. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Walang ibang Diyos maliban sa Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 21. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang mga makapaghula sa mga bagay na magaganap sa mundo? Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya lamang ang higit nakakaalam sa lahat. Kaya mga kapatid, kaibigan, pakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Versikulo 22. Ito sinasabi rito. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Lahat, buong daigdig. Ang sabi rito, lumapit tayo sa Diyos para tayo ay maligtas. Wala itong pinipili. Buong daigdig ang sinasabi.
lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Kristo para tayo ay maligtas. Yan ang ibig sabihin dito. Walang ibang Diyos nga tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. 23, Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Lahat ng tao ay luluhod sa harapan ng Diyos at mangangako na sila'y magtatapat sa Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 23. Yan. Mga kapatid, kaibigan, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Tayo ay maniwala. Paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan ito. Yan. Hindi pa huli ang lahat dahil buhay pa tayo. Ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Kaya nga, manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Last verse, 24. Ito sinasabi rito sa 24. Sasabihin nila, tanging na kay Yahweh ang kapangyarihan at pagtatagumpay at mapapahiya sino mang sa kanya'y lalaban. Mapapahiya pag ang Diyos ay lalabanan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos. Ang lahat ng tao, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Ang laman ng puso ng tao, alam ng Diyos yan. Kahit buhok natin ay bilang ng Diyos. Kaya hindi pwede lalabanan ang Diyos dahil siya ay may-ari ng ating buhay. Siya ang hawak sa bawat isa sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, paniwalaan natin ito, itong salita niya. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan ng Diyos. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa para tayo ay maligtas. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pag ang tao ay hindi maniwala, hindi siya tumanggap kay Kristo, tiyak siya ay mapapahamak. Mapapahamak talaga. Bakit? Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay isusulat sa aklat ng buhay. Pag ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak tayo ay maliligtas. Pero ang mga hindi naniniwala, hindi nananalig at hindi tumanggap kay Kristo, tiyak na sila ay mapapahamak. Bakit? Wala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak ay itatapon sa lawa ng apoy. Ayun ang lawa ng apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Ayan. Yan, katotohanan yan mga kapatid, kaibigan. Mababasa yan sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Basahin nyo ang Biblia. Yan, nakasulat yan. Kaya
Sa matapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap natin si Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan ang kasunod. Una, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Pangalawa, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan ang pangalawa. Pangatlo, sundin natin ang kanyang mga utos. Yung utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Para hindi ka magka-problema sa oras ng paghuhukom. Dahil, pag binura mo ang utos ng Diyos, ano ang sabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag totoong nakakilala tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pa sinabi? Sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Tutuparin nyo ang mga utos ng Diyos. Hindi niya sinabing binura ko na ang utos ko. Hindi niya sinabi. Ipasunod. Ipatupad ang utos ng Diyos. Kaya nga, ang Ama, siya ang sumulat ng kautusan. Daliri ng ating Panginoon ang isinulat sa kanyang utos. Na sa utos ang palatandaan ng Diyos. Ha? Ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Yan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Yung ikapitong araw, yung Sabat. Yan ang ginawa niyang palatandaan. Kaya ang Sabat, ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan. Ibinukod para sa Diyos. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Sagradong araw yan. Palatandaan ng Diyos yan na nakakilala tayo sa Diyos. At kilala rin tayo ng Diyos. Ayan. Maunawaan natin yan. Dahil ang Diyos ang may utos yan. Kaya nga, sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Isaya 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa natin ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Bagong langit, bagong lupa. Versikulo 23, nabasa mo ang araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos, mukhaan, nakikita natin ang Diyos. Dahil bagong langit, bagong lupa. Bakit? Pinaalam ng Diyos yan. Para tayo nga, pag makapunta tayo roon, di na tayo magtanong. Bakit Sabat ang samba ron? Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Iyan ang samba. Isabat, ikapitong araw. Bakit ayaw sumunod ang tao? Ayan ang tanong. Bakit ayaw sumunod ng tao? Nga ang Diyos ang may utos nito. Huwag lang kayo magalit mga kapatid kaibigan dahil ito ay katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Walang pinipili. Walang sinasabi nga, Hudyo lang. Lahat ng bansa, kahit saang bansa. Ano ang salita mo? Bisaya ka man, Ilonggo, Tagalog, o ano pa, Waray. Lahat pupunta roon pag pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang makapagsamba roon. Pero pag wala ang pangalan mo, hindi ka makapunta roon, hindi ka makapagsamba roon. Dahil ang mga pangalan lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay, ayun lang ang makapagsamba roon. Yun lang ang makapunta roon. Yun lang mga kapatid kaibigan, yan ang katotohanan. Huwag lang kayo magalit dahil ito ay katotohanan. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Tinuturuan tayo sa utos. Tinuturuan tayo sa bautismo.
Tinuturuan tayo kung kailan ang kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ayaw ng Diyos na ang tao ay magpahamak. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Yun lang mga kapatid, kaibigan. Yun ang aming sinasabi rito. Walang ibang pangalan na makapagliligtas kundi si Kristo lamang. Yun lang po. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong umaga nito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga tagapakinig na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen.